Ang bunga akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang bunga akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, Tingnan nyo isang isang pirasong kamatis 20 daw. Kasi dito sa amin po wala naman pong ganun Wala naman po sigurong 20. Oo, mahal yung kamatis pero yung isang piraso 20. Ewan ko lang sa ibang lugar pero dito sa amin hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun kamahal, no? Oo. Pero yung 20 kasi nakakatawa naman yun, 'di ba? Oo. Ay comment nyo nga sa lugar nyo kung magkano yung maniwala ba kayo isang pirasong kamatis 20? At eto pa. Akala ko ba peace rally? Bakit may banat, Marcoleta? Bakit may parinig, Marcoleta? 'Di ba? Oh. Akala ko peace rally. Anong nangyari? Alam nyo, dahil sa ginawa ni Marcoleta, baka maraming mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang umalis diyan. Dahil dismayado po yung iba. Yung iba naman, sumisigaw na sana Marcoleta, hindi ka na lang nagsalita. Kasi peace rally nga. Yung iba, kinakahiya ka, Marcoleta. Kasi, nasira po yung rally dahil sa mga pinagsasabi ni Marcoleta. Pamumulite ka na po ito Diba? Tama pa ba yung mga lumalabas sa bunganga ni Marcoleta? Oo. Kaya ako'y naniniwala na etong rally na to ay pagsuporta kay Sara Duterte. Diba? Oh. Pasensya na po sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo dyan Doon lang po tayo sa totoo. Okay? Magpakatotoo lang po tayo. Nababoy po ang rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil meron bang peace rally na ikaw ay magpaparinig? Isang tabin nyo muna yung mga issue sana na yan. Nandyan na yung issue. Kaya nga lang, hindi mo siya pwedeng isingit. Doon. Ha? Hindi. Peace rally nga ito pa. Pakinggan po natin ito. Ayan mga pre, no? Bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang i-share yung ating video ngayon. Ayan share po natin ito at huwag kalimutang mag-like. Okay, sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Eto po, pakinggan po natin. may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. May nagsabi sa'yo, sumaritisan na lang tayo. KO! Kapag sinabi sa yung ang kamatis 100 yung isa, maniniwala ka na. KO! Ikaw mismo, subukan mong bumili. 'Di ba? Kasi dito sa amin, wala namang ganun. 20 isang kamatis. Sus Ginoo. O siguro kung kamatis na malaki. Baka pa nga 50. Pero kung maliit lang, 20. Ewan ko lang sa ibang lugar Kaya nga, sabi ko, i-comment nyo po kung magkano yung kilo ng kamatis sa inyo. Kasi ako po, hindi ako maniniwala na ang isang kamatis 20. Hindi ako maniniwala. Tuloy natin to. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po. Hindi naman totoo yan. Hindi, ang pagkakaalam ko ng kilo ng kamatis, nasa 200 lang. 220, ganon. Or pagpalagay natin, 250. Pero yung 400, KO! saan mo nakuha yan? Sinobrahan mo naman, Marcoleta. Alam mo yung ganyan, yung mga lumalabas sa bunganga mo, gusto mo talaga magalit yung taong bayan sa administrasyon
Gusto mong ipamuka sa mga Pilipino, oh, mahal yung bilihin na nang dahil to sa administrasyon, parang ganun eh. Pero wala naman 400 na kamates. Dito po sa amin, magkano yung kilo ng kamates? 200 po. Pero ngayon, bumaba na. Nasa 120 na lang. Ha? Pero nung panahon ng nagmamahal yung kamates, nasa 200. O sa Manila, magkano yung kamatis doon? O pagpalagay nating 250. O 300 na. Pero yung 400, KO. sinong niluloko mo, Marcoleta? Huwag naman ganun. Po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Isang piraso ng siling pansigang, alin ba yung siling green ba? Siguro depende sa sa laki. Kasi dito sa amin, yan eh, nakalagay sa plastic eh. Bibilhin mo na lang 10 piso. Pero yung isang piraso, kung maliit lang, ganun, or ganun kalaki, di ako maniwala. Kasi wala ding ganun. Ang 4 siguro pwede. 10 piso. Pero yung isang piraso, Marcoleta naman. Dapat sinabi mo na lang siguro para mas kakaiba. Yung kalahating, hatiin pa yung sili, 10 piso. Ginalingan mo na lang sana. KO. Grabe. Tuloy natin to. Wait lang. Okay. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun po. Siling green, 600. Yung pula. Pakiklaro naman. Kasi pag sinabing pansigang, yung green yata yun, Yung bell pepper. 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang Fish rally pa ba to? Napapag-usapan na yung presyo. Alam mo, pag sinabi kasing fish rally, dapat pag-usapan niyo yung makakabuti sa bansa. Or yung kung gusto nyo magkaisa talaga, dapat hindi yung puro galit yung ilalabas nyo dyan, puro paninisi yung ilalabas nyo dyan, hindi na po magiging fish rally yan. Alam mo, Marcoleta, baka lang naman, baka itiwalag ka ng Iglesia ni Cristo dahil dyan sa mga ginagawa mo. Kasi, bakit ko nasabi yun? Oo. Nagtanong ako fish rally pa ba to? KO. Alam mo, kung ganyan palagi yung mga banat mo, Marcoleta, pinapabagsak mo yung imahe ng Iglesia ni Cristo. Kasi kami naniwala kami na, kaya lang may rally yan dyan, for peace rally lang yan. Walang bahid ng politika yan. Walang siraan, walang paninisi. Tsaka na yung banatan, tapusin lang muna yung rally. Yun nga yung nasa isip ko eh. Diba? Nagparinig si Marcoleta. KO. Grabe. Kakaiba. Ibang klase. Nakakagulat ito. isang pula. 45 pesos ang isang piraso. Ano daw? Siling pula? 2 kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Bell pepper. Teka, hindi naman pansigang yun 45 pesos ang isang piraso. Hindi naman po totoo yan. Bell pepper? 45 pesos yung isang piraso? Pagpalagay natin 20, pwede pa. Pero yung 45 pesos? Marcolita, grabe, overpriced ka naman. Grabe! KO. Tandaan nyo po yung mga lumalabas sa bunganga ni Marcoleta, yung mga presyo ng mga bell pepper or kung ano-ano pa dyan, kamatis. Tandaan nyo po ang layo po sa totoong presyo. Ay, nako. KO. Masisira yung INC nito. Ang dahil kay Marcoleta. Nako po. KO. 1,000 pesos ang isang kilo. Hindi ko alam yung kilo. Hindi ko alam. Pero ang pagkakaalam ko, imposible yung isang piraso lang, 45 pesos. Gusto nyo bukas, mamili ako. I-video ko.
Supalpalin kita, Marcoleta. I-video ko, magkano yung kilo? Baka mapahiya ka. KO. Ha? O gusto nyo bukas mamalengke ako? Lahat ng sinabi ni Marcoleta dito, bibilhin ko. Ha? Gusto nyo? Kasi hindi ako maniwala sa mga sinasabi niya. KO. Kasi ako din po mismo, ay namamalingki din po ako. Diba? Ah, mapapahiya ka, Marcoleta. Baka hindi ka pa iboto kung ganun. Kapag napatunayan kung hindi talaga ganun yung presyo. Ah, KO. nako po. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. O kanino mo isisisi yan? Kasalanan lahat ng Pangulo. Lahat na lang, mahal. Mahal ito, mahal ito. Ngayon, kuryente naman. Kanina, internet. O, may sabi naman po dun sa internet, si Bisdak yun. O, diba? O baka, dyan sa lugar nyo, baka magreklamo pa kayo, bakit maitim yung lupa dyan? Kasalanan din ng Pangulo, ganon. Diba? Lahat na lang kasalanan. KO. Kuryente naman ngayon. Kaya, uulitin ko na naman yung tanong ko sa inyo. Peace rally pa po ba ito? Kayo na po ang sumagot. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Nangako na naman. Pero, ngayon, alam mo, Marcoleta, kung tatanungin ka namin, ano bang nagawa mo? Wala ka namang nagawa. Puro ka lang pangako kasi tatakbo kang pagka-senador. Bilang isang congressman, anong nagawa mo? Meron ang ipagtanggol ang mga Duterte. Duterte po ang pinagsisilbihan nitong si Marcoleta. Hindi po ang taong bayan. KO. Iyan yung maliwanag. Diba? Dapat nangako ka na lang dyan. Mga Pilipino, makinig kayo sa akin. Pag ako'y nanalo po, protektahan at ipagtatanggol ko ang mga Duterte. Hindi, tinuturuan lang kita. Kasi doon din naman papunta eh. Doon din naman papunta eh. Tama, di ba? Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? Peace rally pa ba yan? KO. Peace rally yan o banat? Banat. Pagpaparinig at banat. Ngayon, paano magkakaroon ng kapayapaan kung may banat ka? Paano magkakaroon ng peace kung bumabanat ka? Paano magkakaroon ng unity kung bumabanat ka? Baka, sabi ko nga, dahil sa ginawa mo, baka lang naman ha, hindi ko naman sinasabing mangyayari. Baka itiwalag ka ng Iglesia ni Cristo. Nang dahil kasi dyan sa mga sinasabi mo, marami akong nababasang komento na yung iba, aalis na daw sa INC dahil nga ganyan. Akala daw nila walang bahay ng politika. Akala nila peace rally lang. Pero bakit daw may banat si Marcoleta? KO. Ano yan? Imbis susuportahan ka pa ng mga INC dyan, Iglesia ni Cristo, individual. Imbis ibubuto ka pa ng mga yan. Yung iba dismayado na sa'yo. KO. Dapat naging humble ka na lang eh. Peace nga! Naintindihan mo ba yung peace rally? Makasarili ka, Marcoleta. Makasarili ka. Hindi mo inisip yung Iglesia ni Cristo at yung mga taong nagpakahirap na nandyan. Kasi yung iba dyan, kaya sila pumunta. Diyan mismo, Marcoleta, dahil akala nila walang banat. Akala nila, peace lang. Pero bakit ganon? KO. Anong nangyari? Peace pa ba yan? KO.
Tuloy natin. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung Ayun o, kitang-kita. Oh, ang laki oh. Oh, yan oh. Yan. Oh, yung may arrow dyan oh. Peace. Oh, peace. Oh. May peace pa ba? May peace ba? inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Ano sabi niya? Ulitin natin. inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Kalaban. Alam mo kasi, ganito yan. Ha? Makalaban man o hindi, basta sumagot ka lang ng tama, wala namang problema eh. At least nakikita ng taong bayan kung sino yung nagsasabi ng totoo. 'Di ba? Basta wag ka lang maging bastos. Magpakatotoo ka lang. Ha? Tingnan mo nga, si Digong bastos. Oo. Tinatanong bastos, sasabihin niya, investigador ka ba? Kayo nga noon eh. Pinagtulungan nyo nga si Dilima eh. 'Di ba? Yung kampo ni Digong. Binanatan si Dilima. Pati yung pribadong buhay, pinakialaman, mga love life. Pinagtulungan nyo. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung kasali ba si Marcoleta doon. Wala akong idea. Basta si Digong. Ngayon, nabaliktad. Si Digong naman yung pinagtulungan. Hindi para upakan ha. Hindi para bugbugin. Kundi para tanungin. Para imbestigahan. Ganun po yun. 'Di ba? Kung ano kasi yung ginawa mo noon, babalik sa'yo yan eh. Gets? KO. Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga Ulitin ko na naman yung tanong ko. Peace rally pa ba to? Kayo, mga iglesia ni Cristo, anong masasabi nyo dito? Natuwa ba kayo kay Marcoleta? O hindi? Kasi, wala, sira po yung sinasabing peace rally eh. Hindi po peace yan. Gulo po. May gulo na nga. Lalo pang sumiklab. Ang dahil dito. Diba? KO. taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogado ang kasama niya para magtanggol. Tingnan nyo? Narinig nyo? Hindi pa nga siya senador, pero tingnan nyo, yung asta niya. Tagapagtanggol siya ng mga Duterte. Kaya pag ito nanalo, ang pagsisilbihan yan, hindi po taong bayan, kundi mga Duterte. Baka magulat kayo pag nanalo to si Marcoleta, kakaway na lang yan si Kibuloy. Kakaway na lang si Duterte. May kakampi. KO. Ha? Alam nyo na kung ano yung... Kaya ito, magbutuhan tayo. Alam ko yung INC dito, hati na ngayon. Hati yung mga opinion, reaction nila patungkol dito. Okay, comment kayo dyan kung press 1 po kayo kung hindi nyo iboboto si Marcoleta. Mga INC lang po ha. Press 1 kung hindi nyo iboboto si Marcoleta, press 2 kung iboboto nyo pa rin. Sige. Nasa sa inyo yan. Mag-comment lang po kayo dyan. Okay? Mag-comment lang po kayo dyan. Para makita natin. Press 1 kung hindi nyo iboboto. Press 2 kung iboboto nyo pa rin. O ha? Mga ano lang to ha? Mga INC lang po ito ha? Oo. Tingnan natin kung natuwa ba yung mga INC dito kay Marcoleta ngayon. Tingnan natin. Sa kanya hindi pwedeng magsalita sapagkat ang tuntunin sa mga komite
ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Teka lang. Lawyer siya. Okay? Kinuha nilang lawyer o ni Digong na lawyer. 'Di ba? Or yun yung magtatanggol kay Digong. Okay? O sabi nyo nga, hindi naman yan yung hindi naman yun yung husgado talaga eh. Hindi naman talaga yun yung dapat tingnan eh, 'di ba? Okay. So hindi pala yan husgado, sabi nyo tama naman. Hindi naman korte yan, no? Okay, hindi naman korte yan. So, dapat hayaan nyo si Digong na magsalita. Kasi siya naman yung utak ng lahat, siya yung nakakaalam ng lahat. Yung attorney lang yan. Hindi naman magagamit yung pagka-lawyer niya dyan kasi hindi naman yan hindi naman yung korte. 'Di ba? So, mag-explain si Digong dyan. Explain niya. Kasi siya yung utak siya yung nakakaalam Kasi para sa taong bayan, para malaman kung ano ba talaga, totoo ba itong mga sinasabi ni Digong o hindi. Oh, bakit bakit pa yung lawyer bubulong kay Digong? Hindi naman korte yan 'Di ba? Hindi korte yan. Nasa Quadcom kayo. Si Digong yung nakakaalam ng lahat. Tapos tuturuan pa ng lawyer? Okay sana kung nasa korte kayo, pwede yun In my opinion Pero nasa Quadcom kayo, sabi nyo nga, hindi, Quadcom lang yan. Di, okay, Quadcom lang pala. Di, tsapwera na yung lawyer mo na. Oo. Sagutin muna ni Digong yung dapat niyang sagutin. Nagigits nyo po? Bobo na lang yung hindi makagits nito. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Si Dilima, inusig ng amo mo. Amo mo ba? Sorry. Inusig ni Digong, si Dilima. Pero nawalan siya ng karapatan. 'Di ba? Inusig siya. At ngayon, napatunayan na siya ay inosente. Yan yung yan yung ibabalik kong tanong sa'yo. Or di kaya itanong mo sa amo mo. Itanong mo doon. Kasi si Dilima nawala ng karapatan sa panahon ni Digong. Pati nga pribadong buhay, pinakialaman Di ba? Wala na po. Wala na nga! Tama! The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito? Okay, yun lang yung natin ngayon mga pre, video. Basta ako, maliwanag na po ito sa atin na ito'y pamumuliti ka lang po ito. Hindi ko alam bakit hinahayaan po ito ng Iglesia ni Cristo. Yung iba dismayado na. Wala pong peace rally na nangyari. Bagkus nagkainitan pa po. 'Di ba? Yung iba uminit yung ulo. Bakit daw po ganito? Well, ewan ko sa inyo kung anong magiging komento nyo kay Marcoleta. Okay? Sa mga Iglesia ni Cristo, ano pong masasabi nyo kay Marcoleta? Peace rally pa ba yung mga speech niya? Or banat na? Comment lang po kayo dyan. So, ayan lang po muna yung ating video mga pre. So, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. So, bago po tayo magtapos, ayan meron po tayong Facebook page at TikTok mga pre. Ayan syempre, huwag niyong kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel, i-share ang video na to. And syempre, ring the notification bell mga pre para updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan, mag-like po kayo sa ating video. I-like niyo po ito para edishing, di ba? Para shing. Ganun lang yun. Once again, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber ngayon. Anong masasabi nyo kay Marcoleta? Comment lang po kayo sa baba.
wag po kayong mahiya. So, ayun lang muna mga pre. Ingat-ingat. At kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.